Wala siya oras. Og pirmi na po delayed ang iyang pagpadala para sa akong tuition. Nga ako magalastuhan sa eskwelahan sila mama ug papa na ang gaabuno. Ate R, sa iya ako kapangayo. Kay misaad man siya. Nga siya ang mapahuman ka na ako. Kaisa nag-text ko kang kuya. Nga need na ako og kwarta para sa kong eskwelahan. Graduating na lagi ko ate. Apan gireplyan ko niya. Nga dili ba daw makahulat ang eskwelahan. Nasilo ko ate R. Busa sukad adto. Di na ko kapangayo sa iya. Mato di mama nga sabto na lang si kuya. Kay lahi ra daw pag naanay ka og galingong pamilya. Apan ang akong mas ginapalagan ate. Kay bisan sila mama di naman niya replyan. Murag iya nang gikalimtan ang iyang pamilya. Busa kami na lang ang nangitag pamaagi nga makita namo siya. Pagpaganak sa iyang asawa, wa sila biyain ni mama ug papa. Nag-leave pareho ang among ginikanan para lang matabang-tabangan sila sa pag-atiman silang anak. Samtang ga-recover pa si Ella. Sila mama ug papa ang gabilar para padidion ang bata. Kay bisan gahilak na ang bata, dili lang gyud. Manumbaling si Ella. Wala siya nagpa-breastfeed ate. Daghan siya kadramahan sa kinabuhi. Sakit daw yung lawas. Way mo gawas nga gatas. Ate R. Okay lang. Apan sa dihang nausayra nako. Nga lahi iyang pagtratar sa kumaginikanan. Naglagot ko ate. Sa diyang misulti si mama karikan ako. Kasingkahan daw siya ni Ella. Murag na kaminus nga to kaniya. Abi mo ate. Gamay lang nga rasya sa nakita sa bata. Iyang gisala si mama. Ni ato higayuna. Nasuko ko ate. Apan amo na lang ipagpasensyahan. Tungod kang kuya. Ug sa akong pag-umangkon.